Radio. Ako si Joanna. Ang kwento ko ay kwento ng bawat anak na nangangarap na tuparin ang pangarap ng kanilang mga magulang. Lumaki ako sa isang liblib na probinsya kung saan ay ang tanging paraan lang para makaahon ng mga tao sa hirap ay ang mangibang bansa. At dahil ang sekundaryang paaralan doon ay sobrang layo, kaya mas pinili na lang naming tapusin ang elementary. Para sa amin ay sapat na yon, kailangan lang namang matutong magsulat at magbasa para makapag-ayos kami ng mga kailangan naming papeles para mangibang bansa. Tulong-tulong na nga rin kami dito sa aming bayan. Palibhasa, karamihan na doon ay nasa ibang bansa na, kaya sila na mismo ang tumutulong sa amin sa mga proseso pa. Yun naman ang nakakatuwa sa aming probinsya. May puso pa rin para tumulong at magkusa. Lahat kami ay gustong makaahon sa hirap. Sawa na kaming kumain ng mga napupulot naming kamote sa likuran ng mga bahay namin. Pagod na rin kaming kumain ng lugaw na mas marami pa ang tubig kesa sa kanin. At kahit luya ay hindi naman magawan lagyan dahil nanghihinayang kami sa 5 pisong ipangbibili dito. Kaya tanging asin lang ang pwede naming ipanglasa. Ang gusto lang naman namin ay hindi kumalam ang aming mga sikmura. Bahala na sa lasa. Basta ang importante, makaraos kami sa pang-araw-araw. Papadudot, katulad ng ibang tao sa aming probinsya, ang mga magulang ko ay pangarap ding umahon sa hirap. Palibhasa ay hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mangibang bansa, kaya naman sa akin nila nilalapag ang pangarap na ito. Hindi kasi nakapag-aral kahit kindergarten ang mga magulang ko. Mas inuna nila ang makapagtrabaho agad dahil pareho silang napunta sa mga malalaking pamilya. Kaya kailangan nilang magtrabaho sa murang edad para may maisubo ang buong pamilya nila. Alam na alam ko ang mga kwento ng pamilya ni na mama at papa. Dahil ito ang gabi-gabi nilang kwento sa akin nung bata pa lamang ako bago ako matulog. Palibhasa, ito lang ang tanging alam nilang ikwento dahil ni minsan naman ay hindi sila nakabasa o nakahawak man lang ng mga storybook na pwede nilang ibahagi sa akin. At ayos lang sa akin yon. Hindi na ako maghahangad pa ng sobra dahil kahit nagkulang sila sa akin sa pinansyal na aspeto ay binusog naman nila ako ng pagmamahal at mabuting aral na hindi mo mabibili kahit sa pinakamahal na tindahan. Maswerte ako sa kanila, Papa Dudut, at alam ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat, mapasaya lamang silang dalawa. Happy birthday, anak! Happy birthday po yun, Nay. Naku, pasensya na, Joanna, ha? Yung kasi naririnig ko dyan sa radyo ni Namiling eh. Ayos lang yun, Nay. Ito naman. Saka ang hina kaya ng radyo ni Naaling Miling, kaya siguro ganun ang pagkakarinig nyo, hindi ba? Ikaw naman, pinapagaan mo pa ang loob ko. Mali naman talaga. Ay, sana man lang nakapag-aral man lang ako kahit grade 1. Siguro alam ko banggitin ang mga salitang yan. Di na kailangan, Nay. Minsan lang naman sa isang taon ng birthday ko, kaya wag nyo na masyadong alalahanin yun. Ang nanay talaga. Kahit na. Minsan na nga lang hindi ko pa maitama. Pinagtalunan pa namin yan ng tatay mo kanina kung paano yan babanggitin Sabi niya, happy birthday. Sabi ko, happy birthday. Ay nako, pareho pala kaming mali. Ay anak, halika. Halika dito, dali. Dito sa kwarto. May regalo kami para sa'yo. Hala, ang nanay nag-abala pa. Sana'y inipon nyo na lang ni tatay yan para sa araw-araw natin. Matagal naman itong inipon. Wala ka pa sa mundo, nag-ipon na talaga kami. Ngayon lang lumaki na dahil naibenta na namin ang 3 kambing natin. Nay, pinenta nyo yung mga kambing natin?
Ayaw ko nga sana pero mapilit ang tatay mo eh. Gusto niya maihabol sa kaarawan mo ang iaabot namin. Kaya ayun, hinatid niya ngayon ang kambing dun sa bumili. Mabait naman yung nakausap namin ng tatay mo. Napakiusapan nga namin na magbayad muna bago ibigay yung mga kambing eh. Pero Nay, magagamit pa natin ang mga kambing na yon. Buntis pa naman nung isa. Nakunan nga nung nakaraan yun eh. Hindi lang namin nasabi sa'yo ng tatay mo noon. Kaya sabi namin mas maganda iba na lang ang mag-alaga para masigurong hindi na ulit yun makukunan. Tsaka kung sa atin lang yun, alam mo namang wala tayong maibibigay na sustansya sa kanila. Maganda na rin yun anak. Pero Nay... Wala nang pero. O eto, halika dali. Buksan mo itong sobre. Nay! Yan lahat ng naipon namin ng tatay mo. Mas malaki pa sana yan kung hindi lang namin paminsan-minsan nagagalaw, lalo na kapag may matindi tayong pangangailangan. Pagdamutan mo na yan anak ha? Nay, sobrang laki naman ito. May papagawa na natin ang kubo natin ito at makakabili tayo ng mga manok na pwede nating... Ipang-ibang bansa mo yan anak. Ibang bansa? Oo. Hindi ba usapan na natin yun dati? Na kapag nagbente ka na, may ibang bansa ka na. Kung sakaling kulang pa yan, pwede ko namang isanla ang lupa natin. Hihintayin ko lang ang tatay mo para mapag-usapan namin. Nay, hindi nyo na kailangan gawin yan. Bakit malungkot ka dyan? Iniisip ko pa lang na malalayo ako sa inyo, nalulungkot na ako. Huwag mo kaming intindihin anak. Konting sakripisyo lang ang pagkalayo natin para sa magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo sa ibang bansa. Hindi naman namin yung kayang ibigay sa'yo ng tatay mo eh. Binigay niyo po ang lahat ng meron kayo sa akin, Nay. Sobra-sobra pa po. Kasi mahal ka namin. Kaya namin ginagawa yan. Kaya bukas na bukas din ha, sasamahan kitang ayusin ang mga kailangan mo para sa pangingibang bansa mo. Nay, may gagawin pa ako bukas. Maglilinis pa ako ng bakod ni na Aling Ana, diba? Tapos maglalaba pa ako sa kanila. Oo nga pala. Sige na anak kung kailan ka na lang pwede. Ayun na siguro ang tatay mo. Baka dala-dala na rin niya yung nahuli niyang tilapia na iihawin natin ngayon. Walang ginawa buong gabi si nanay at tatay kundi ang magplano sa pangingibang bansa ko. Habang ako naman ay tatango-tango lang at ngingiti-ngiti na kunwari ay nakikinig sa mga sinasabi nila. Pero sa totoo lang ay lungkot na lungkot ang puso ko. Dahil hindi ko alam talaga kung gusto ko bang mangibang bansa tulad ng plano nila para sa akin. Noong mas bata pa ako ay kinikilig ako sa ideya na makatapak ng ibang bansa at makawala sa hirap. Pero noong tumagal, parang nasarapan na akong tumira sa Pilipinas kasama ang mga magulang ko. Lalo na't tumatanda na sila. Papadudot ayokong dumating yung panahon na wala ako sa piling nila at hindi ako makauwi pag pumanaw na sila. Iniisip ko pa lang yun ay natatakot na ako. Pero paano na yan? Hawak ko na ang perang inipon nila ng matagal para lang makapag-ibang bansa na ako. Naisip ko na baka naman pwede pa. Baka pwedeng wag matakot na subukang mag-ibang bansa. Kung ang iisipin ko ay ang magandang buhay na maibibigay ko sa mga magulang ko, bigla ay lalakas ang loob ko papadudot. Lalo na kung mabibilhan ko na sila ng masasarap na karne. Mabibilhan ko na rin sila ng mga platong babasagin at makakabili na ako ng mineral water para sa kanila para hindi na sumakit lagi ang mga tiyan nila dahil sa poso kami umaasa lagi ng maiinom namin. Baka naman kapag nakapag-ibang bansa na ako, mabilhan ko na ng bagong bestida si mama. Naaawa na rin kasi ako sa kanya dahil panay tapal na lang ng mga ginupit na basahan ang mga duster niya dahil marami na itong butas. Pwede ko na ring mabilhan si tatay ng bagong pares ng sapatos. Naalala ko pa ang sinabi ni nanay na ni minsan ay hindi nito naranasang makapagsuot ng sapatos. Puro tsinelas na madalas kapag napipitas na ay nireremedyohan na lamang ng alambre.
Alam ko na gusto niya ring magkaroon ng sapatos. Kasi sa tuwing nakikita niya ang lalaking kapitbahay namin, napapansin ko Papa Dudut na panay ang tingin ni tatay sa sapatos ng lalaking yon na parang isang batang naiinggit. Hindi man niya sabihin, alam kong pangarap niya yon. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Malalim ang iniisip ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mag-iibang bansa ba ako? Iiwan ko na sina nanay at tatay? Sa totoo lang ay meron pang isang dahilan kung bakit ako alanganin na umalis ng bansa. Ito ay si Jerwin. Si Jerwin ang aking boyfriend. 1 taon na kaming magkarelasyon pero lihim ang lahat. Sa kabilang bayan siya at doon ko nakilala noong minsang nagkatulong ako doon ng anihan. Tagalinis ito ng bahay ng baboy ng pinangkakatulungan ko. Mula noon ay nagkamabutihan kami. Nagkikita kami paminsan-minsan kapag nagpupunta ako ng bayan. Ang sabi ko sa kanya ay huwag siyang pupunta sa amin dahil maliit lang ang aming lugar. Panigurado kasi na makakarating kina nanay ang balitang may karelasyon na ako. Hindi naman po sinasabi ni nanay na bawal akong makipagrelasyon. Ako lang naman ang may gustong wag itong ipaalam sa kanila kasi nga ayaw kong isipin nila na imbes na makatulong ako mas inuuna ko pa ang maglandi. Pumayag naman si Jerwin sa aming setup. Hindi naman siya nagpupumilit na makilala ang mga magulang ko. Sabi nga rin niya, saka na lang daw namin kikilalanin ang mga magulang ng bawat isa kapag pareho na kaming handa. Mabuti na lang at ganon siyang mag-isip. Hindi ko natuloy ito problema. Papa Dudut, ang planong sabay naming mag-iibang bansa ay hindi na nangyari. Dahil pagkabigay ko kay Jerwin ng pera ay tumakas ito. Kinausap ko ang pigiri kung saan ito nagtatrabaho at sinabing nag-resign ito. Hindi nila alam kung nasaan siya. Ilang araw akong pabalik-balik sa lugar nila para makibalita at nalaman kong pumunta ito sa pinagsanglaan niya ng anak niyang babae. Tinubos nito ang anak niya gamit ang perang inabot ko sa kanya at ang natira ay ginamit nila ng asawa niya para magpakalayo-layo. Habang nasa jeep ako ay nanginginig ang katawan ko. Pinipigilan ko ang umiyak. Paano na ito? Paano ko mababawi ang perang pinagkatiwala sa akin ni nanay? Paano kapag nalaman nila? Dapat ko bang sabihin? O gumawa na lamang ako ng paraan? Bakit ba kasi ako nagtiwala kay Jerwin? Bakit siya pa ang minahal ko? Bakit niya ako niloko? May pamilya na ito at tinangay pa niya ang perang bigay ng mga magulang ko. Higit sa lahat ay mas nangibabaw ang hiya ko sa mga magulang ko na buong buhay ay nagpakahira para makaipon ng ganong halaga. Tapos isang araw, nang napunta na sa palad ko yon ay bigla na lamang itong mawawala. Maling-mali na nagtiwala ako dahil sa pagmamahal. Alam kong hindi ko na makikita pa si Jerwin dahil siguradong magtatago na ito at iiwas na sa akin. Ipagdarasal ko na lamang siya at sana nga ay masaya na siya sa ginawa niya sa akin. Kung nasaan man siya, sana naman ay tulungan niya akong manalangin na makahanap ako ng kapalit ng perang tinangay niya sa loob ng 1 buwan. Mga kapuso, ilang gabi akong hindi makatulog sa kakaisip kung saan ako kukuha ng perang pangpalit sa tinangay ni Jerwin sa akin. Mabuti na lamang at hindi nakakahalata si nanay at hindi nagtatanong kung kumusta na ang mga papeles na inaasikaso ko. Papa Dudut, ang hirap magsinungaling sa mga magulang mo. Lalo na kung puro ang pagmamahal na makikita mo sa mga mata nila habang kinakausap ka. Hiyang-hiya ako at sobrang nakokonsensya.
Hindi ko alam kung saan ako hahagilap ng pera. Alam kong wala naman akong mauutangan sa amin dahil pare-pareho lang kaming nangangailangan ng pera. At panigurado na malalaman at malalaman ni nanay na umutang ako. Anong isasagot ko sa kanila kung sakaling magtanong sila, hindi ba? Kapag naiiyak na ako ay lalabas na lamang ako ng bahay at sinasabing mag-iigib ako para sa kapitbahay. Doon ay iiyak ako. Magagalit sa sarili ko. Bakit ang tanga-tanga ko? Hindi biro ang perang nawala sa akin. Nakasalalay ang kinabukasan ng mga magulang ko sa perang yon. Bakit ko pinabayaang mawala ito? Sa tuwing naaalala ko ang mga hirap ng mga magulang ko, sa tuwing nakikita ko ang mga payat nilang katawan at humpak na mga pisngi dahil sa kakulangan ng nutrisyon, ay sumisikip ang dibdib ko. Sa tuwing nakikita ko silang may sakit pero kailangan nilang bumangon sa papag para ipagpatuloy ang pagtatrabaho, naluluha ako. Hindi biro ang hirap na dinaranas ng mga magulang ko at aaminin ko na sobrang nahihiya ako dahil hindi ako halos makatulong para mapagaan ang buhay ng mga magulang ko. Minsan na nila akong binigyan ng pagkakataon para makatulong sa kanila pero heto, sinira ko pa. Hindi ko na alam kung paano sila haharapin at hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat sa kanila. Hindi ko ata kayang makita na masaktan sila sa mga nangyari. Ayoko na silang makitang nasasaktan dahil higit akong nasasaktan. Asa na yung mga pangako ko na balang araw, sila naman ang iaahon ko sa hirap. Nay, asan po ang tatay? Andun kay Ninong Pedro mo, umutang ng 1,000. O bakit kailangan pang mangutang? Kasi Kasi ano po? Kasi gusto kanyang bilhan ng bagong damit at sandalyas. Nay, wag na po. Diyos ko, utang pa talaga kayo. Hindi ko yun kailangan. Yun din ang sabi ko sa tatay mo pero siya ang nagpupumilit. Sabi niya gusto niya na magmukha kang presentable kapag pupunta ka na sa airport. Ayaw naman niyang magmukha ka raw kaawa-awa doon. Nay naman, paano naman ako magmumukhang kawawa? Malinis naman ang mga damit ko Pero kasi lahat ay kupas na at napagliitan mo na. Nay, hindi na yun kailangan. Alam mo anak, minsan lang naman yun. Ibubuhusan namin sa'yo ang lahat bago ka umalis. Gusto naming maranasan mo yung magkaroon ng mga damit na bago para hindi ka naman maliitin ng mga taong makakasalamuha mo sa ibang bansa. Nay naman kontento na naman ako sa mga nabili yung damit sa akin dati. Masaya na ako at sobrang nagpapasalamat doon. Pero anak, hayaan mo na lang kami ng tatay mo na ibuhos sa'yo ang mga bagay na dati ay pinapangarap namin para sa mga sarili namin. Yun na lang naman ang magpapasaya sa amin. Huwag mo nang pigilan. Nay, nahihiya na ako sa inyo. Justin, bata ito. Hindi mo kailangan mahiya. Responsibilidad naming ibigay sa'yo ang lahat ng kailangan at ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun? Nay, kasi mukhang tatay mo na yan Mamaya mo na lang sabihin ang gusto mong sabihin Kumain muna tayo at tsak na gutom na ang tatay mo. Hindi na bali po, Nay. Sigurado ka? Opo. Papa Dudut, hindi ko nasabi kay nanay ang katotohanan tungkol sa perang ibinigay nila sa akin. Ang ginawa ko lang ay nag-ipon ako ng perang pamasahe ko papunta ng Maynila. Ang sabi ko sa kanila ay pupunta ako roon para ayusin ang mga papeles. Ang sabi nila, sasama daw sila. Pero ang sabi ko ay kaya ko na mag-isa pero sa totoo lang ay pupuntahan ko ang pinsan ng aking tatay, si Tia Isabel. Dating DH ito sa Hong Kong. Gusto kong magpatulong sana sa kanya kung paano makapunta sa Hong Kong. Tinawagan ko na ito at pumayag na makipagkita sa akin. Pero nung araw ng pinag-usapan namin na magkikita kami ay sinabi nito na nasa Cebu pa raw siya at na-delay ang flight niya pabalik ng Manila.
Kaya sabi niya ay magstay muna ito roon ng 3 araw para masulit naman ang bakasyon niya. Nahiya naman ako magtanong kung pwedeng magstay sa bahay nila. Kaya ang ginawa ko ay nagpalipas ako ng araw sa daan. Sa mga terminal ako natutulog at kapag napapansin ng mga guard na tumatambay na lang ako roon ay pinapaalis nila ako. Sa pangalawang araw ko ng pagstay sa Manila ay naubos na ang baong kong malagkit na nilagyan ng bukayo sa ibabaw. Pasira na nga ito pero kinain ko pa rin para may mailaman sa tiyan ko. Nakikinom na lang ako ng tubig sa mga madadaanan kong tindahan. May mga nagbibigay, may mga minumura lang ako. Saktong-sakto lang ang perang dala ko. Ang natitira na lang sa akin ay pamasahe pauwi kapag nakausap ko na ang tiyahin ko. Noong 3 araw ay wala akong nagawa kundi ang pumasok sa matataong fast food at pasimpleng uupo sa mga mesang may natirang pagkain at doon ay kinakain ko ang mga natira ng mga customers na umalis na. Mabilisan. Mga butong alam kong nalawayan na pero may laman pa rin. Mga sauce na nahaluan na ng tubig ay iniinom ko rin. Pati ang mga kanin na nasa mesa ay pinatos ko na para mawala ang pangangasim ng aking sikmura. Kapag napapansin na ako ng mga crew ay aalis na akong bigla. Tatakbo, hiyang-hiya ako sa ginagawa ko pero kailangan kong tiisin. Kasalanan ko rin kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Sino pa ba ako para mag-inarte? Ikaw na ba si Joanna? Ako nga po, Tia Isabel. Kumusta po kayo? Ayos naman. Umupo ka muna. Gusto mo ng juice? Pwede po bang tinapay na lang? Ay, mukhang nagutom ka. Naku, pasensya na ha, kung napaghintay kita ng matagal. Alam mo naman ang negosyo ko kung saan saan ako dinadala. O sige, sandali, kuha lang ako ng tinapay at juice. Salamat po. Alam mo, matagal-tagal na akong walang balita sa inyo eh. Kaya nagulat na lang ako na bigla ka na lang nagparamdam. Sabi mo gusto mong pumunta ng HK? Ba sigurado ka na ba doon? O, eto na ang pagkain. Salamat po, Tia. Opo, gusto ko sana mga ibang bansa kahit saan po, kahit anong trabaho. Magkano ba ang pera mo dyan? Wala po. Paano ka mangingibang bansa kung wala ka namang pera? Naloko po kasi ako ng boyfriend ko sa probinsya at tinangay ang perang pinag-ipunan ni nanay at tatay. Pero wag niyo pong sabihin ito sa kanila. Di nila ito alam kaya kung pwede sana po matulungan ninyo ako. Magbabayad naman po ako. Kung mapapahiram na pera, hindi kita matutulungan dyan. Kakasimula ako lang din ng negosyo kaya mahirap maglabas ng pera ng basta-basta. Lalo na kung ipapautang lang ito. Lagyan niyo lang interes, ayos lang po sa akin. Pero hindi ganun kadali magbayad, iha. Lalo na't magsisimula ka pa lang. Pero ganito na lang, may naisip ako. Ano po yun? Payag ka ba maging katulong ko muna dito? Katulong? Oo. Huwag ka mag-alala, babayaran naman kita. Yung pera makukuha mo sa akin kada buwan, pwede mong ipadala sa probinsya nyo. Pero gusto po na magulang ko namang ibang bansa ako. Magpapanggap kang nasa ibang bansa ka na. Tutulungan kita magsinungaling sa kanila. Papalabasin nating isa kang DH. May experience ako dyan kaya hindi ka nila mauhuli. 1 taon lang, pagkatapos nun, papautangin na kita ng pera pang ibang bansa mo at ako pa mismong tutulong sa'yo. Talaga po? Oo naman. Sino ba naman na magtutulungan kundi tayo-tayo na lang na magkakadugo, di ba? Hayaan mo, hindi ka mauhuli ng mga magulang mo. Tutulungan kita dyan. Salamat po, Tia. Naku, mukhang ginutom ka sa pag-uusap natin. Hala, sige, kumain ka muna dyan at magbibihis lang ako at saka tayo mag-usap. Tinulungan nga ako ni Tita Isabel kapalit ng pagtatrabaho ko bilang katulong sa kanyang bahay. Silang dalawa lang ng anak niyang si Cassandra ang nasa bahay. Ang asawa niya ay nasa Davao nakadestino. Yun ay para sa negosyong sinimulan nila. Ang dapat ko lang daw gawin ay alagaan si Cassandra. Ihatid sundo sa eskwela. Maglinis ng bahay, magluto at maglaba.
Hindi naman ganun kahirap linisan ang bahay dahil maliit lang ito at silang dalawa lang naman ang pagsisilbihan ko. Kailangan ko lang tiisin ang 1 taon na ganito ang gagawin ko. Nangako naman na suswelduhan ako ng tiyahin ko na ipapadala ko kina nanay para hindi ito magtaka. Pinagmukha niyang nasa ibang bansa galing ang pera. Ang sabi pa niya, hindi na raw makakahalata ang mga magulang ko, palibhasa ay hindi naman sila nakapag-aral. Hindi nila mababasa na galing lang ito sa Maynila. Medyo na-insulto ako roon at nasaktan pero pinabayaan ko na lang. Siguro ay ganoon lang talagang magsalita ang tiyahin ko. Ang importante ay nakakatulong ito sa akin. Pati yung pag-i-edit ng mga larawan na kunwari ay nasa Hong Kong ako, ginagamit namin ang mga lumang larawan niya na nasa Hong Kong siya. Tinatapal ang litrato ko roon at ipapadala ko to paminsan-minsan. Kapag tinatawagan ko naman sila ay iba na ang gamit kong numero. Nagpanggap akong roaming ito kaya nakakatawag ako. Hindi nila maintindihan kung ano ang roaming number kaya mabuti na lang at hindi na sila nagtanong pa. Kapag tumatawag ako sa kanila ay buong pagsisinungalin akong nagsasabing masaya ako at maginaw sa Hong Kong. Tuwang-tuwang nakikinig si nanay sa mga kwento ko. Kung alam lang nila na puro ito pagsisinungalin, pero kailangan ko itong gawin kung gusto kong matupad ang kagustuhan nilang nasa ibang bansa na ako talaga. Sana nga ay hindi sila makahalata. Sa mga pinapadala ko naman ay hindi na sila nagreklamo sa 3,000 kada buwan. Yun lang ang pasahod na ibinibigay sa akin ng tiyahin ko. Minsan binabawasan ko ito ng 100 para may pangload ako para matawagan ko sila. Minsan naman ay nag-aabot ng 20 pesos si Cassandra kapag nakikita niyang kailangan ko ng pera. Huwag ko na raw sabihin sa nanay niya para hindi ito magalit. Napakabait ng batang ito kaya hindi ako nahirapang alagaan siya. Alam kong hindi sapat talaga ang napapadala kong pera sa mga magulang ko. Alam kong dapat silang umasa ng mas malaking padala dahil nasa ibang bansa na ako pero ang sabi ko na lang sa kanila ay konting tiis lang dahil nagkautang pa ako sa amo ko dahil kulang ang perang na ibigay nila sa akin na pang proseso ng mga papeles. Panay naman ang hingi nila ng tawad sa akin dahil kinulang ang bigay nila. Halos madurog ako dito. Iniisip pa talaga nilang kasalanan nila. Gayong ako naman talaga ang dapat nasisihin. Sa gabi ay umiiyak ako. Sa gabi ko lang na ibubuhos ang lungkot ko sa mga nangyayari sa buhay ko. Ultimo napkin ay hindi ako makabili para sa sarili ko. Para lang hindi mabawasan ng malaki ang naipapadala ko sa mga magulang ko. Tanging panyo na lamang ang ginagamit ko at basahang ibinigay sa akin ng tiyahin ko. Nilalabhang ko lang ito para magamit ulit. Gabi-gabi rin ang panalangin ko na sana ay hindi ako magkasakit dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng gamot. Nahihiya naman ako magsabi kay Tia Isabel dahil alam kong kailangan din niya ng pera. Madalas nga ay mainit ang ulo nito dahil sa negosyo nila. Kaya ayoko nang dumagdag pa. Nagpapasalamat na lang ako talaga na pinatuloy niya ako sa bahay nila at binibigyan ng sahod dahil kung wala siya, hindi ko alam kung paano makakatulong sa mga magulang ko. Lumipas ang 6 na buwan at unti-unti nang nakikita ko ang ugali ng tiyahin ko. Hindi maganda. Nung nahuli niya ako nagsi-cellphone para i-text ang nanay ko ay kinuha niya yon. Huwag daw ako magsi-cellphone habang nagtatrabaho dahil nakakasira ng oras. Naiintindihan ko naman siya. Ang sabi niya ay ibabalik niya lang ito sa gabi pagkatapos kong makapaglinis. Pumayag naman ako kaya sabi ko sa mga magulang ko ay sa gabi na kami mag-usap. Ang sabi ko kasi ay umaga yon sa Hong Kong. Nagsinungaling na naman ako. Ang sabi ko ay doon lang ako pinapayagang gumamit ng cellphone bago magtrabaho
at nauunawaan naman nila. Hindi lang ito ang mga nagbago. Dati ay 2 beses akong kumain sa isang araw, isa sa tanghali at isa sa gabi. Ngayon ay naging 1 beses na lamang at tuwing tanghali lang. Nakiusap ang tiyahin ko na kung pwede ba ay damihan ko na lang ang pagkain sa tanghali dahil kinukulang siya ng pera para sa panggabi pa ng isang tao. Nauunawaan ko siya. Kaya binubusog ko na lang ang sarili ko sa tanghalian. At yung natitirang pagkain ni Cassandra ay pasimple niyang inaabot sa akin para kapag nagutom ako sa gabi ay may makakain ako. Pero nang nahuli ito ni Tia Isabel ay pinagalitan niya ang anak niya. Hindi ko na hinayaang maulit pa ito. Naawa naman ako sa pinsang kong ito. Ang sabi ko sa kanya ay ayos lang ako. Hindi naman ako gutumin. Pero hindi yun totoo. Gutumin akong tao dahil siguro dumami na ang trabaho ko sa bahay. Kulang na lang ay maging karpentero nila ako. Kaya naman kapag ginugutom ako sa gabi, yung mga natitirang pagkain sa plato nila ay pasimple kong kinakain sa lababo. Hindi naman nakakahalata si Tia Isabel kaya gano'n na lang ang ginagawa ko. Marami pang ibang pagbabago bukod dito. Ayaw na rin ni Tia Isabel na sumabay akong kumain sa kanila sa hapagkainan. Dahil nagiging makwento raw si Cassandra kapag kasabay ako at nakakalimutan ng kumain ng maayos. Pero naisip ko, hindi ko naman nakakasabay si Cassandra ang kumain sa tanghali dahil sa school siya kumakain. Tumango na lamang ako. Ang sabi niya ay sa kwarto na lang daw ako kumain. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Pero nung tumagal, tinanggalan na rin niya ako ng kwarto dahil uupa daw doon ang kapatid ng asawa niyang binata. Kaya naman napilitan akong matulog sa kusina kung saan ay malapit sa lababo. Tanging karton, isang unan at tuwalya lamang ang kumot ko para ipanglaban sa mga lamok. Maaga din akong kailangang gumising dahil maagang gumigising si Tia Isabel. Ayaw niyang nadadatnan akong nakahilata pa ng 5:00 ng umaga sa kusina. Ginawa ko yon. Lahat ng gusto niya ay tango lang ang sagot ko. Sa kubeta na po ako kakain? Bakit po? Oo, kasi kung dito ka sa kusina kakain, marami magkukumpul-kumpul na mga langgam dyan. Alam mo naman tag-ulan ngayon, naghahanap yan ng tirahan at pagkain. Maingat naman po ako at lilinisan ko naman po kung makahulog man ako ng pagkain. Ano ka naman nakakasigurong malilinisan mo yun talaga? Nung isang araw nakita ko yung tinik ng tinapa dyan sa lababo. Pinagkainan po yun ng kapatid ng asawa ninyo, hindi po ako. Kahit na. Ayoko ng langgam, alam mo yan. Mas madaling maglinis ng kalat sa CR. Tubigan mo lang, wala na yan. Sa kusina, ayoko masyadong nababasa. Pero Tia, ang hirap naman pong kumain doon. Madali lang. Ikaw lang ang nag-iinarte. Malinis naman ang CR ko, 'di ba? Kahit nga matulog, pwede ka dun eh. Tia, baka naman pwedeng sa mesa na lang ako kumain. Kahit pagkatapos nyo na lang po kumain ng tanghalian. Pangako lilinisan ko po. Di ba napag-usapan na natin to? Ayaw ko nakakasabay mo si Cassandra dahil dumadaldal siya. Wala naman po siya sa tanghali eh. Sumasagot ka pa talaga? Basta ayaw kung kumakain ka sa hapagkainan. Hindi ko alam kung anong dumi ang nasasagap mo sa paglilinis. Hindi kami pwede magkasakit na mag-ina, lalo na ako. Ang dami kong dapat asikasuhin sa negosyo, alam mo yan. Pasensya na po. Alam mo, kung mag-iinarte ka, mas maganda ata na pauwi na lang kita sa probinsya nyo at sabihin ko na lang sa mga magulang mong totoo. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang durugin mo pa ang pag-asa nila sa puso nila? Na may aahon mo sila sa hirap? Huwag po, Tia. Pasensya na po. Doon na lang ako sa CR kakain. Mabuti naman. Saka maganda na yan para sa'yo. Ngayon pa lang, yan ang training mo. Kala mo ba petics ka lang sa ibang bansa? Naku! Naging DH ako doon at konti pa lang tong pinapagawa ko sa'yo sa pinapagawa nilang hirap sa akin doon. Kaya wag mo kong artehan ng ganyan, ha, Joanna? Sorry. Sorry po. Naiintindihan ko na po kayo. Mali po ako. Good. Maglinis ka na ng CR para bukas pwede ka nang kumain doon. Opo, Tia. Mula ngayon, ma'am na ang itatawag mo sa akin. Hindi na Tia.
Opo, ma'am. Lumala ng lumala ang trato ni Tia Isabel sa akin. Hindi ko nararamdamang kadugo ko siya. Pinaparamdam niya sa akin na katulong niya ako. Hindi ko na alam kung paanong makakatakas sa sitwasyon ko, gipit na ako. Hindi ko naisip na ganito kasama ang magiging turing sa akin mismo ng aking kadugo. Nung minsan, nung hindi pa ako nakakabangon saktong alas 5 ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Nagulat ako at pinagmumura niya ako. Bakit daw ang kupad ko? Panay naman ang hingi ko ng tawad. Nagsimula na akong maglinis. Ang mga nabasang karton, unan at tuwalya ko ay sinampay ko sa labas matapos umalis ni Tia Isabel. Sa tuwing namamalengke naman ako ay hindi niya ako binibigyan ng pamasahe. Naglalakad ako ng mahigit 40 minutes para makarating sa palengke na lubhang malayong malayo sa bahay. Exercise ko na lang daw para hindi ako lampa. Sobrang hirap, Papa Dudut. Wala akong magawa kundi ang pumayag sa mga gusto niya dahil kung susuko ako ay isusumbong niya ako kina nanay. Tiniis ko pa. Dahil kailangan kong makapagpadala kina nanay. Bibihira ko na rin nakakausap si nanay dahil maraming gabi na hindi ibinibigay sa akin ng Tia Isabel ko ang sipi ko at sinasabing itulog ko na lang daw para may lakas akong magtrabaho kinabukasan. Kaya sa tuwing nakakapag-usap kami ni nanay ay sobrang nananabik ako. Sila na rin ang nagpapaload sa akin dahil ang sabi ko malayo ang pagpaloadan dito. Naiintindihan naman nila. Anak! Ay, Diyos ko, mabuti naman at sinagot mo ng tawag ko. Alalang-alala na kami ng tatay mo sa'yo eh. Hindi ka man lang sumasagot. Okay lang naman ako, Nay. Hingin niyo na lang ako ng pasensya kay tatay. Marami kasing ginagawa dito ngayon eh. O hindi ka pa nagpapadala ng larawan mo dyan Gusto ka naming makita. Baka namayat ka na eh. Hindi naman po, Nay. Malusog pa po ako. Tumaba na. Ang dami kasing pagkain nitong amo ko dito sa akin pinapaubos. Naku, mabuti yan anak. Bumawi ka na lang ng kain dyan. Alam mo namang hindi namin kayang ibigay yan dito sa'yo eh. Kain ka lang ng kain dyan ha anak? Opo, Nay. Hayaan niyo kapag medyo nakabawi na sa inutang ko papadalan ko kayo ng malaki para makabili din kayo na makakain niyo dyan. Hindi na kailangan anak. Baka sumama pa ang timpla ng sikmura namin. Alam mo namang sanay kami sa kamote dito. Baka kapag nahaluan ng masarap samain ang tiyan namin lalo ng tatay mo. Nanay talaga nagawa pang magbiro Tinatawa ko na lang itong pag-aalala ko sa'yo. Ikaw naman kasing bata ka wala man lang akong balita sa'yo. Akala ko napaano ka na. Akala ko nakalimot ka na. Makalimot? Nay, imposible naman yun. Mas maaga ko pang makakalimutan ang pangalan ko kaysa makalimutan ko kayo. Talaga ba? Baka sinasabi mo lang yan, ha? Siya, mag-ingat ka lagi dyan, anak, ha? Kumain ka ng maayos. Yung mga larawan mo, ipadala mo sa amin para maipakita ko sa mga kapitbahay natin. Opo, Nay. Isasama ko ulit sa padala ko sa inyo. Siya, sige. Mabuti yan, anak. Natanggap niyo po ba yung padala ko nung nakaraang buwan? Padala? Opo. Anong padala, anak? Kasi 3 buwan ka nang hindi nagpapadala Naisip ko baka talagang binabayaran mo muna yung utang mo sa amo mo kaya ayun. Pero hayaan mo, anak. Unahin mo na muna yan, ha? Huwag mo muna kaming intindihin dito kasi nakakaraos naman kami. Sinangla muna namin ang lupa para may pambili ng pagdinegosyohan dito. Balak namin manok sana para mabilis ang kita sa itlog. Nay, nagpapadala po ako. Yung amo ko po ang nagpapadala kasi hindi ko po alam kung paano magpadala dito Ay, ganun ba? Wala naman kaming natanggap. Ipagtatanong ko dito, saan ka ba nagpadala? Magpapatulong ako sa kapitbahay natin, ha? Wag. Nay, wag nyo na pong tanungin sa kanila. Baka naipit lang po sa pinagpadalahan ng amo ko. Ako na po mismo ang titingin. Wag nyo na pong tanungin dyan, Nay. Sigurado ka ba?
Kasi sa amin anak, ayos lang naman kahit huwag ka muna magpadala. Kasi may sapat pa naman kaming pera dito. Unahin mo muna ang sarili mo dyan, ha? Bumili ka ng kailangan mo. Vitamina, ganun. Para lumakas ka. Bumili ka ng sandalyas mo para naman maganda ka kapag namamasyal ka dyan. Pasensya na talaga, Nay, ha? Kasalanan ko ito eh. Ay, ano bang kasalanan mo? Wala ka namang ginawa. Nagsakripisyo ka nga para sa amin ng tatay mo. Huwag mo intindihin yun. Kausapin mo na lang ang amo mo, ha? At baka nagkaroon nga lang ng problema. Opo, Nay. O siya anak, sige na. Aasikasuhin ko muna yung inahing manok ko dito. Nag-iingay na naman. Basta mag-ingat ka lagi dyan, ha? At tumawag ka lang kapag may oras ka. Kung wala naman, ayos lang din. Nauunawaan ka namin, anak. Opo, Nanay. Salamat po. At tatandaan mo, ha? Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Makakabawi rin ako sa inyo. Matapos ang naging pag-uusap namin ni nanay ay umiyak ako ng umiyak. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Ako? Malusog? Hindi ako malusog. Ilang sakit na ang pinagdaanan ko dahil hindi ako maayos na nakakakain at nakakatulog. Sa bahay ng tiyahin ko ay parang kasalanan ng magpahinga at tumanggap ng biyaya. Pinahid ko ang luha ko sa likuran ng aking palad. Kailangan kong maging matatag para sa mga magulang ko. Hinawakan ko ang pisngi ko na may pasa. Normal na ito para sa akin. Araw-araw ay nagkakapasa ako dahil sa pananakit ng tiyahin ko. Sa tuwing mainit ang ulo nito ay sa akin niya binabaling. May mga oras pa nga papadudot na naglilinis ako ng CR ay bigla na lang niya akong tatadyakan at mapapasubsob ako sa kubeta. Hindi ko alam at bakit niya yon ginagawa. Basta hindi na lang ako umiimik. Ayaw niya ring nakikitang umiiyak ako sa tuwing sinasaktan niya ako. Sa tuwing nakikita niyang paluhana ang mga mata ko, ay bigla ako nitong sasampalin para hindi daw tumuloy ang luha ko sa pagbagsak. Ang dami kong inindang sakit pero lahat ay kinakaya ko. Lalo na kapag naiisip ko ang mga magulang ko. Naghilamos ako noon para mawala ang mugto ng mga mata ko. Tinignan ko ang orasan. Mag-aalas 3 na ng hapon. Pumasok na ako sa kwarto ng tiyahin ko at nilagay doon ang cellphone ko. Tinakas ko lang talaga yon dahil hindi ko na mahintay pa na makausap ang aking nanay. Gusto ko lang marinig ang boses nila para kahit papaano ay lumakas-lakas naman ako. Sinamsam ko ang mga sampay nang makita kong makulimlim na. Mag-isa ko lang noon sa bahay. Mamayang alas 5 ay susunduin ko na si Cassandra. Nang masamsam ko na ang mga sampay ay dumating na ang tiyahin ko. Nakangiti ito. Mukhang maayos ang naging takbo ng negosyo niya. Kaya naman kinuha ko na ang opportunity na ito para makausap siya tungkol sa sahod ko na ilang buwan na raw na hindi natatanggap ng mga magulang ko. Pero mukhang nagkamali ako ng atake dahil nang sinabi ko yon ay bigla na lang ako nitong sinabunutan. Sino raw ba ako para pagdudahan niya? Bakit naman daw niya hindi ipapadala ang sahod ko? Sinampal ako nito, pinagmumura. Ang sabi ko ay kunin ko ang patunay na pinadala nga niya. Napalunok pa ito bago sumagot. Tinapon na raw niya matagal na. Ayaw daw kasi niya ng kalat. Hindi ko alam pero hindi ako naniwala sa kanya. Sa halos 1 taong ko siyang nakasama, alam ko na kung gaano ito kasama. Alam kong hindi ito nagsasabi ng katotohanan. Hindi ko lang alam kung paano yon mapapatunayan. Nakiusap ako sa kanya na kung pwedeng kahit kalahati na lang ng sahod ko ang ipadala niya para magamit ng mga magulang ko. Pero mas lalo itong nag-init. Tinadyakan niya ang mukha ko at saka dinuro-duro ang ulo ko. Sino raw ba ako para utusan siya? Malaki daw ang utang na loob ko sa kanya.
Kaya huwag daw akong magtapang-tapangan. Dahil kaya niya akong pabagsakin anumang oras niya naisin. Hindi na ako umimik noon para hindi na niya ako saktan. Tumayo na lamang ako sa pagkakasalampa ko sa sahig. Itutuloy ko na lang ang pagtutupi ng mga damit para wala na itong masabi. Pinabayaan naman niya ako at pumasok ito sa kwarto. Nang sumapit ang alas 4:30 ay nagmamadali kong tinapos ang huling 2 damit na tinitiklop ko. Tumayo na ako noon para lumabas ng bahay para sunduin si Cassandra, pero bigla akong hinarang ni Tia Isabel at tinatanong kung saan ako pupunta. Ang sabi ko ay sa school para sunduin ang anak niya, pero tinulak ako nito. Siya na raw ang susundo dahil baka tumakas pa ako. Ang sabi ko sa kanya ay hindi ko naman naisip na gawin yon. Pero dinuraan niya ako sa mukha at sinabing wala siyang tiwala sa akin. Lumabas ito at saka nilakang pinto mula sa labas. Gumawa siya ng paraan para maisara lahat ng pwede kong daanan. Siniguro niyang hindi ako makakatakas sa kanya. Kinalampag ko ng kinalampag ang mga pinto at bintana habang tinatawag ang kanyang pangalan. Pero para itong bingi na hindi pinapansin ang aking sinasabi. Umiyak ako at nanginginig na umupo sa may sahig. Para akong hayop na kinulong niya. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo doon. Basta nakita kong madilim na nang gumalaw ang pintuan. Dumating na siya kasama si Cassandra. Binulungan ako nito at umayos daw ako at magpanggap sa harapan ng kanyang anak na walang nangyari. Magpanggap na walang nangyari? Maniniwala ba ang anak niya sa nakikita nito sa akin? Na puro ako pasa sa katawan? Ganun ba katanga ang iniisip niya sa anak niya? Araw-araw ay naging hayop ang turing sa akin ni Tia Isabel. Hindi na nga makatarungan ang ginagawa nitong pagpapahirap sa akin, pati ang pag-iyak ko ay dahilan para mas lalo itong mamuhi sa akin. Naalala ko nung isang gabi umiiyak ako dahil sa sobrang sakit ng aking sikmura. Dahil sa gutom ay bigla na lamang ako nitong tinadyakan sa balakang habang nakahiga ako at namimilipit sa sahig ng kusina. Kapag hindi pa raw ako tumigil sa kakangawa ay ipapakain niya sa akin ang natirang mantika sa palayok at bubudburan pa niya ng laso ng daga. Pinilit kong tumahimik noon para hindi na lumala ang sitwasyon. Pinilit kong matulog kahit na ang sikmura ko ay galit na dahil hindi ako pinakain ng tanghalian dahil hindi raw masarap ang naging pagprito ko sa manok na ulam nilang mag-ina. Habang nangyayari sa akin ito ay naisip kong tumakas na. Pero hindi ko magawa dahil kinakandado ni Tia Isabel ang pintuan sa tuwing lalabas siya ng bahay. Lagi rin itong nagbabanta sa akin na kapag pinilit kong tumakas ay babalik na rin niya ako. Kinuha nga nito ang aking bag at nilagay doon ang mga ibang alahas niya at pera. Tinago niya kung saan para kung sakaling tumakas ako ay eto na ang gagawin niyang paraan para madiin ako. Napakahayop niya. Kadugo ko siya pero kung ituring niya ako ay akala mo'y napulot lang ako na tuta sa kalye na kaya niyang paikot-ikutin sa kanyang mga daliri. Nung minsang hindi ko na kinaya ang kanyang ginagawa sa akin ay sinubukan kong pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan nito ang susi ng kwarto niya nang minsang nagmamadali itong pumunta sa school ni Cassandra. Nahanap ko yon sa ilalim ng kanyang kama. Deadbat pa ito kaya kailangan ko munang i-charge ng 5 minuto. Umaasa ako na pwede pa ang huling load na meron nito. Saka paniguradong meron at merong load yon dahil ang sabi ni nanay, sila na muna ang bahalang magpapaload sa akin kapag hindi ako nakakatawag sa kanila. Baka naman meron. Nang magbukas na ang cellphone ay agad kong kinontak ang aking ina. Ilang beses na nagring. Nanginginig ako noon. Dinadalangin na sana ay sagutin na nila bago dumating si Tia Isabel.
Kailangan kong makahanap ng kakampi sa pagkakataong ito. Pero hindi nasagot ang tawag ko. Nang tapusin ko na ang tawag, ay nagmamadali akong i-off ang cellphone. Pero nang akmang ibabalik ko na ito sa ilalim ng kama ni Tia Isabel, ay nahuli naman ako ng kapatid ng asawa niyang si Kuya George. Mas matanda lang ito ng 5 taon sa akin. Nakatingin sa akin. Bihira ko itong makita doon dahil panay daw ang out of town. Hindi ko rin nakaklose. Pero alam ko na alam niya ang nangyayari sa bahay ni Tia Isabel. Pero hindi lang ito umiimik. Ngayong nahuli niya ako, isusumbong ba niya ako? Anong ginagawa mo dyan? Nililinis ko lang. Inaayos ko yung kama ni Ma'am Isabel. Bakit ma'am tawag mo sa kanya tiyahin mo siya, di ba? Yun ang gusto niya eh. May ipag-uutos po ba kayo, sir? George na lang. Kumain ka na ba? May dala akong pansit malabon at malamig na soft drinks dyan. Mukhang hindi ka pa kumakain eh. Hindi pa po. Pwede po bang makahingi ng pagkain? Oo, kaya nga kita inalok, di ba? Halika na. Siguraduhin mo munang maibalik mo sa ayos yung kama ni Ate Isabel bago ka lumabas. Mamaya, pag initan ka na naman niya. Opo. Oh, tara. Simulan na natin kumain. Kinukuha mo ba ang CP mo sa kwarto ni Ate Isabel? Ay, hindi po. Naglilinis ako talaga. Ay, hindi mo na kailangan magsinungaling. Hindi naman kita isusumbong eh. Gusto ko lang naman makausap ang mga magulang ko. Gusto mo nang umalis dito, no? Oo, pero hindi pwede. Ayaw ni Ma'am Isabel. Well, alam ko naman kung anong mga ginagawa niya sa'yo. Actually, nasasabi na rin sa akin ni Cassandra yan eh. Naawa rin ako sa'yo. Salamat po, Kuya George. George na lang. George. Ay, okay. Tutulungan kita makatakas dito. Talaga po? Oo. Iayos mo ng ibang gamit mo. Itatakas kita sa Biyernes pagbalik ko ulit dito. Sakto, wala daw si Ate Isabel nun at gabi na ang dating niya. Paano po yun? Nakakandado yung sa labas tuwing aalisin na Tia Isabel. Ano ka ba? May duplicate key ako para dyan. Humingi ako nung nakaraan. Kaya alam ko ng kalagayan mo. At gusto ko makatulong sa'yo na makaalis dito. Salamat po. Sobrang salamat po. Joanna, may pabor lang sana ako eh. Siyempre, sasakripisyo ko tiwala ni Ate Isabel sa akin ito. Kahit ano po yan, sabihin nyo lang. Talaga? Kahit ano? Opo, gusto ko lang makatakas dito at makauwi sa amin. Ang pabor na gusto ni George ay may mangyari sa aming dalawa. Yon ang kapalit ng pagtakas niya sa akin sa bahay ni Tia Isabel. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Kailangan ko nang maibigay ang sagot sa kanya bago siya umalis mamayang gabi. Tumango ako sa alok niya at walang sabi-sabi ay hinila ako nito sa kanyang kwarto at doon ay pinilit na tinanggal ang aking mga damit. Gusto kong umatras noon pero kapag naiisip ko ang kapalit nito ay hinahayaan ko na lang na gawin ito ang gusto niyang gawin sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang luha ang pumatak sa mga mata ko habang pilit niya akong inaangkin. Nang matapos ito ay agad-agad itong nagbihis at pinalabas ako sa kanyang kwarto. Bago siya umalis ay sinabi nitong babalikan niya ako ng Biyernes kaya ihanda ko na ang mga kailangan kong ihanda. Tumango na lamang ako, tumango habang inaayos ang aking suot. Nang nakaalis na ito ay nakangiti ako habang lumuluha. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Natutuwa ako dahil sa wakas ay makakalaya na ako sa impyernong bahay na yon. Pero naghahalo din ang pandidiri at hiya sa aking katawan dahil hinayaan kong gamitin ito ni George.
Wala na akong nagawa. Kailangan kong makatakas. Gipit na ako sa sitwasyon ko. Inabangan ko ang pagdating ng Biyernes. Panay ang tingin ko sa kalendaryo habang umaasa na sana'y mabilis na ang pagpalit ng araw para sumapit na ang araw na pinakahihintay ko. At ito ay ang araw na makakatakas na ako. Ang binanggit sa akin ni George ay susundin niya ako bandang alas 5 ng hapon kapag umalis na si Tia Isabel. Handang-handa na ako noon, hindi na ako mapakali nang dumating ang araw na yon. Panay ang tingin ko sa orasan. Tinapos ko na ang lahat ng gagawin. Magkasama sila ni Tia Isabel ngayon at gabi na nga ang dating nilang pareho. Muli ako napatingin ng orasan, alas 5 na, wala pa si George. Wala na akong ibang magawa sa bahay dahil nalinis ko na ang lahat. Pati ang ulam ni Cassandra ay naluto ko na bago ko umalis. Ayaw ko namang gutumin ang alaga kong yon dahil kahit papaano ay napamahal na siya sa akin. Sa muli kong pagtingin sa orasan, mag-aalas 6 na ng gabi. Nasaan na kaya si George? Sana ay na-traffic lang ito. Tama, traffic lang kasi Biyernes ngayon. Dapat ay hindi ako mangamba. Hindi dapat. Umidlip akong sandali sa papag ng kusina. Nang magising ako ay alas 7:30 na. Konting-konti na lang at parating na si Tia Isabel. Nasa na ba si George? Nanginginig na ang aking katawan noon at paikot-ikot ako sa kusina. Panay ang tingin ko sa orasan. Panay ang kagat ko sa aking kuko. Darating pa ba siya? Nang walang ano-ano ay biglang bumukas ang pintuan, napangiti ako at dumating na nga si George. Pero agad ding nawala yon nang makita kong nilawan ng pintuang yon si Tia Isabel at si Cassandra. Wala na. Wala na talaga akong pag-asa na makawala pa. Alas 12 na ng hating gabi nang matapos ako sa aking trabaho sa bahay ni Tia Isabel. Manhid na manhid ang aking katawan dahil sa pagkakadismaya sa ginawa ni George. Hindi ko na alam kung makakaramdam pa ba ako ng galit dahil matapos nitong gamitin ang katawan ko ay bigla na lamang itong nawala. Akala ko ba ay tutulungan niya ako? Akala ko ba ay itatakas niya ako? Bakit kasi naniwala ako sa kanya? Ang tanga-tanga ko para maniwala sa mga sinasabi niya. Bakit ako pumayag na ipangbayad ang puri ko sa pangako niyang tutulungan ako? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na naglalaro sa utak ko habang nakahiga ako sa papag ng kusina. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha ko pero pinigilan kong wag humikbi para hindi marinig ni Tia Isabel. Ayoko nang masaktan pa niya. Kotang-kota na ang katawan ko sa sakit na inaabot ko mula sa kanyang mga palad. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata at pinilit na pinapatulog ang aking sistema nang makaramdam ako ng isang taong lumapit sa aking kinahihigaan at hinawakan ang aking pisngi. Cassandra, o bakit gising ka pa? May kailangan ka ba? Nagugutom ka? Ay, teka sandali at... Ate Joanna, umalis ka na dito. Ha? Eh, anong sinasabi mo dyan? Alam ko naman na pinahihirapan ka ni Mama eh. Naawa ako sa'yo. Wala kasi akong magawa kasi takot din ako kay Mama. Kas, balik ka na sa kwarto mo. Baka mapagalitan pa tayo pareho. Kapag nahuli ka ng mama mo't nakikipag-usap sa akin. Hindi yan. Tulog na yun. Ito oh. Cellphone ko to ah. Bakit nasa iyo? Kinuha ko kanina bago matulog si Mama. Pinasahan ko na yan ng load ha at chinarge ko na rin. Pwede mo na tawagan si nanay mo. Umuwi ka na sa inyo, ate. Kas, bakit mo to ginagawa? Kasi ate, napamahal na ako sa'yo eh. Mabait ka sa akin at inaalagaan mo ko kahit bad sa'yo si Mama. Naawa na ako sa'yo. Matagal na kita gustong tulungan. Pero kasi hindi ako makatsyempo. Ngayon dapat makaalis ka na bago magising si Mama. Ito oh. Ano yan?
Pamasahe mo. Sana makatulong. Inipon ko yan dati. Regalo ko sana sa'yo kasi naalala ko sabi mo sa akin na malapit na ang birthday mo at gusto mo makasama ang mga magulang mo. Salamat, Cassandra. Salamat. Bumangon ka na dyan. Huwag mo nang kunin yung mga gamit mo para hindi na marinig ni Mama. Nabuksan ko na yung pintuan. Salamat, Cass. Sobrang salamat. Mag-ingat ka, ate, ha? Sana mapatawad mo pa si Mama sa nagawa niya. Hello, Nay. Nagising ko po ba kayo? Oo, 2:00 na ng madaling araw. May problema ba, anak? Oh, anak. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Uuwi na po ako, Nay. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Alalang-alala na kami sa'yo dahil 4 na buwan ka na naming hindi nakakausap. Hindi ko nasagot ang tawag mo nung minsan kasi nagpakain ako ng mga manok. Tinawagan kita nung gabi pero hindi ko alam kung bakit ayaw. Sasakay na po ako ng bus papunta dyan, Nay. Magpahinga na po kayo. Ang bilis naman. Nasa ibang bansa ka lang tapos nasa bus ka na ngayon. Sasabihin ko na lang sa inyo lahat kapag nakarating na ako dyan. Patawarin niyo po ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Anak, kung ayaw mo na sa ibang bansa, maiintindihan ka namin. Sige, bumalik ka na dito. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Mataas na ang araw nang makarating ako sa probinsya. Walang kain at walang tulog. Hindi ako nakatulog habang papauwi dahil natatakot ako na baka sumunod lang si Tia Isabel sa akin. Ibang trauma ang inabot ko sa kanya, Papa Dudut. Kapag kumakabog ang dibdib ko sa kaba ay nananalangin na lamang ako. Nang makarating ako sa bahay namin ay pinagmasdan ko ang bahay. Ang kubo namin. Walang halos na bago sa loob ng mahigit 1 taon na nawala ako. Paanong mababago wala man lang silang natanggap na pera mula kay Tia Isabel na pinangako nitong sahod ko. Naiiyak na naman ako nang maalala ko ang dinanas ko sa poder niya. Habang pinagmamasdan ko ang aming bahay ay hindi ko maiwasang balikan ang simula ng mga pangarap ni nanay para sa akin. Mga pangarap na hindi ko nabigyan ng katuparan. At nabaluktot ang daan patungo doon. Nangarap akong minsan na iahon sila sa kahirapan. Mabilihan ng mga pagkaing masasarap na sa telebisyon at radyo lamang nila nalalaman. Mga damit na bago na pwede nilang gamitin sa tuwing may okasyon o kahit magsisimba lang. Gusto kong mapalitan ang kubo sa bahay ng semento para komportable silang manirahan dito. Pero hanggang pangarap na lang ang lahat dahil sa minsang pagkakamali ko. Nasira at nabuwag ang mga yon. Nasira ang mga pangarap at nasira ang pagkatao ko. Nilakasan ko ang aking loob at kumatok. Pinagbuksan ako ni nanay at tatay. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa mga bibig namin kundi ang iyak habang mahigpit ang mga yakap. Sinapo ni nanay ang aking mukha at nakita niya ang pasa sa gilid ng aking labi at pamumula ng kaliwa kong mata dahil sa pananapak ni Tia Isabel. Doon ay nakita ko kung paanong umiyak ng umiyak ang aking ina. Pumasok kami sa loob ng bahay. Pinagtimpla ako ng kape ng aking tatay. Hinayaan nilang mainitan ang aking sikmura at hinayaan nila na maging handa ako bago ako magkwento ng buo sa kanila. Nang nahimasmasan ako ay sinabi ko na ang lahat mula sa simula hanggang mapunta ako sa poder ng Tia Isabel ko. Kompleto. Wala akong iniwan na detalye.
lahat ay sinabi ko. Alam kong masasaktan sila sa mga revelasyon ko pero dapat nilang malaman ang katotohanan para mapatawad nila ako ng buo. Akala ko noon ay sisigawan at sisisihin nila ako at ikukutya pero sa huli ay niyakap na lamang nila ako at buong pasasalamat sila sa Panginoon na nakauwi pa ako ng buhay sa piling nila. Doon ko napatunayan kung gaano ako kaswerte sa mga magulang ko. Naging malas ako sa mga naging desisyon ko sa buhay pero alam ko na panalo ako sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung deserve ko ba ang kapatawaran at pagmamahal nila. Ngayon ko lang talaga napatunayan na dakila ang pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Wala na akong ibang hangad. Gusto nilang magdemanda sa ginawa ni Tia Isabel sa akin. Pero ako mismo ang tumanggi. Naisip ko rin ang huling nasabi sa akin ni Cassandra bago niya ako patakasin. Patawarin ko ang ina niya sa mga nagawa nito sa akin. At yon ang balak kong gawin. Magpatawad at tuluyan ng makalimot. Matatagalan pero alam kong kakayanin. Konting panahon lang at magagawa ko na yon. Ang mahalaga ay makasama pa ni Cassandra ang kanyang ina na si Tia Isabel. Alam ko na kahit na gaanong kasama ang kanyang ina sa akin, ay alam ko naman kung gaano ito kabuting ina sa kanyang anak na si Cassandra. Saka siguro iniisip ko na rin na kaya ganon ang naging resulta ng trato sa akin ni Tia Isabel ay dahil sa mga matitindi nitong pinagdaanan sa Hong Kong. Alam ko ang traumang naramdaman niya kaya siguro sa akin niya pinapasa ang bigat na naranasan niya dahil alam niya na wala siyang ibang paglalabasan nito kundi ang sa akin na lang. Ganon na lang ang iniisip ko para mas mapadali ang pagpapatawad ko sa kanya at sa mga nagawa niya sa akin. Mas madali ang paghihilom ng sugat kapag ganon na lang ang iniisip ko. Piling ko na sana ay maging payapa na ang kanilang buhay, lalong-lalo na si Cassandra na sa maikling panahon ay pinatunayan sa akin na may mabuti pa ring tao sa mundo. Cassandra, kung nakikinig ka man, maraming salamat at binalik mo ang tiwala ko sa tao. Sa ngayon po ay tumutulong na lamang muna ako kina nanay at kay tatay sa pag-aalaga ng mga manok. Nangangatulong din sa kabilang bayan kung may pagkakataon. Yung usapang pangingibang bansa ay hindi muna namin nilalapag sa mesa. Hahayaan muna naming maghilo muna ang sugat na nangyari sa aming nakaraan bago namin muli itong pag-usapan. Ang mahalaga ngayon, kasama ko ang mga magulang ko. Alam kong hindi rin naging maganda ang loob nila sa mga nangyari at panalangin ko sa araw-araw na mawala yon. Panalangin ko rin na kahit hindi ko natupad ang pangarap nila para sa akin, ay magawa pa rin nilang maging masaya. Pangako ko naman natutuparin ko pa rin ang mga pangarap nila pero sa ibang paraan na. Ngayon pong nalalapit na po ang Kapaskuhan, plano ko pong i-welcome ang Pasko ng mas maaga para makabawi din ako sa ilang Pasko na wala ako sa bahay. Araw-araw ay gusto kong maging Pasko. Magde-decorate na po kami sa katunayan. Gusto ko pong araw-araw na iparamdam sa mga magulang ko ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa piling nila. At gusto kong mapuno ng respeto at pagmamahal ang loob ng aming tahanan.